City of Calamba! Kasama rin dito ang mga ani ng kalamba tulad ng kape at mais. Makikita ang babaeng may hawak na banga, isang sagisag mula sa alamat ng kalanbanga na pinagmulan umano ng pangalang kalamba. Ito ay isang paalaala sa mayamang kasaysayan ng lungsod at sa patuloy nitong pag-usbong bilang sentro ng kultura, turismo at industriya sa Laguna. Ang kanilang presensya ay sumasailalim sa patuloy na pagtataguyod ng kultura, turismo at maunlad na kinabukasan ng Kalamba. Ang karosang ito ay isang makabuluhang salaysay ng kasaysayan, kabuhayan at kinabukasan ng Kalamba. Ang bayan ng ating pambansang bayani at tahanan ng kalambagong pamahalaan. Mabuhay ang Kalamba, bayan ng bayani! Once again, our land float number 2, City of Calamba! Narito naman ang ating land float number 3, ang bayan ng Santa Cruz! Bayan ng Santa Cruz, kabisera ng lalawigan ng Laguna, primerang bayan at sentro ng kalakalan. Sa patuloy na pag-unlad ng bayan at modernisasyon, ay nananatili ang pagpapahalaga sa mga likas na yamang kaloob ng dakilang may kapal. Mga bunga ng halaman sa kapaligiran, sa tubig at lupa na pinagsama-sama, isinaayos upang mabuo ang disenyo ng float na inyong nakikita. Katawan ng water lily, saha at dahon ng saging na pinatuyo ang naging gayak ng pundasyon ng buong karosa. Mga butil ng munggo at mais na pinagsama-sama upang mabuo ang logo ng bayan. Mga bagaybay ng puno ng niyog na naglalarawan ng kasaganahan at matabang lupa na nagbibigay ng masaganang ani. Mga maliliit at malalaking bulaklak na binuo mula sa iba't ibang butil at pinatuyong sanga at dahon ng iba't ibang halaman na naglalarawan ng kagandahan at kaayusan ng bayan. Mga disenyong ulo ng kalabaw, simbolo ng kasipagan at lakas ng mga mamamayan. Ang mga pakaway ay mistulang ng mga kamay na nag-aanyaya na kayo'y mamasyal at manirahan sa maganda at masayang bayan ng Santa Cruz. Ang hugis na korona na binuo mula sa ipanang palay ay naglalarawan naman sa mataas na pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at sining. Ang walang katapusang daloy ng gatas ay ang patuloy at lumalagong industriya ng natatanging produktong Quezong Puti at pagdiriwang ng Quezong Puti Festival. Ang mga anyong babae at lalaki ay sumasagitag sa kanyang mamayang nagkakaisa, may mataas na pagpapahalaga sa kanyang kapwa, kalikasan at sa poong may kapal. Namumuhay sa sariling pagsisikap na hindi umaasa sa iba at laging handa sa hamon ng buhay. Katulad din ng namumuno sa bayang ito, simpleng tao subalit taglay ang lakas at kakayanan upang pamunuan ang bayan. Ang kabuuang disenyo ng Korosa ay binuo mula sa iba't ibang bagay na kaloob ng kalikasan at sumasailalim sa bayan ng Santa Cruz, ang puso ng Calabarzon. Arriba, Kabisera! Sama-sama sa tuloy-tuloy na saya sa Laguna. Arriba, Kabisera! Muli kasama ng pamahalang bayan ng Santa Cruz, Arriba, Kabisara, bayan ng Santa Cruz. Narito na, Mayor Arantli, ang bayan ng Cavinti! Isang obra maestra ng sining at kultura ng Cavinti, Laguna ang karosang ito. Isang masiglang pagdiriwang ng lokal na talento, tradisyon at romantikong alamat. Mula sa pinakaunang tingin, mapapahanga ka na sa kayamanan ng mga detalye, linis at maingat na paggawa ng karosa.
Ang katawan ng karosa matibay na nakabalot sa kusot ng nyog, sumisimbolo sa yabong ng agrikultura at likas na yaman ng Cavinti. Sa ibabaw nito, libo-libong hibla ng pandan. Ang pandan na siyang tatak ng pagsusumikap ng mga maglalala ng mamamayan ng Cavinti. Maingat na binulay, kinulayan at inilagay sa paligid ng karosa. Ang kisame naman ay pinalamutian ng hibla ng bunot na nagsisilbing lumot na nagdaragdag ng isang misteryoso at kakaibang elemento. Sa gilid ng karosa, makikita ang malalaking mukha ng babae at lalaki. Sila ay ang mga magkasintahan noon na nagngangalang Magda at Pio. Ngunit hindi naaprubahan ng kanilang mga magulang ang kanilang relasyon. Dahil sa pagmamahalan, tumakas sila at tumalon mula sa tuktok ng talon. Mula nooy tinawag na ang talon na Magdapio at ngayoy kilala bilang Cavinti Falls. At sa unahan, ang logo ng bayan ng Cavinti ay matagumpay na inilagay na nagpapakita ng pagmamalaki at pagkilala sa isang progresibong bayan. Tampok sa likas na yaman, kultura at ganda ng mamamayan. Tahanan ng malalagong kagubatan at patuloy na gumagawa ng kasaysayan. Muli palakpakan po natin our land float number 4, ang bayan ng Cavinti! Atin ang salubungin our land float number 5 from the city of San Pedro. Sampaguita ang puso ng pagkakaisa. Kilala ang bayan ng San Pedro bilang Sampaguita Capital of the Philippines. Ginugunita ang Sampaguita Festival upang bigyang diin ang kahalagahan nito sa kultura ng bayan at pagyabungan ang industriyang ito. Tampok sa karosa ang mga manok na nagsisimbolo ng kasaganahan ng makabagong San Pedro. Ang arko at mga susi naman ay sumisimbolo sa pagbubukas at mainit na pagtanggap ng bayan sa mga lokal at dayuhan nito. Tampok rin dito ang mga babae na may hawak ng pansit masyang, lugaw ng bonete at tinapay ng Universal Bakery, mga pamosong pagkain na ipinagmamalaki ng bayan ng San Pedro. Makikita din dito ang imahen ng mapaghimalang Lolo Uweng at ang balon ng tubig na ayon sa mga deboto ay nakapagbibigay lunas sa kanilang mga karamdaman. Sa tuktok nito ay makikita din ang krus ng San Pedro Tunasan na nagsilbing kanlungan, ligaya at lakas ng mga San Pedrense lalo na sa panahong na may pandemya. Sa bawat bulaklak na inaalay at sa bawat sayaw na isinisigaw, itinatampok ang kasaysayan at kagandahan ng San Pedro na nag-uumapaw ng pagmamalaki, pagkakaisa at pag-asa para sa progresibong kinabukasan ng bayan. Muli, our land float number 5, City of San Pedro! Tara na sumama ka, lakoy nag-abutin, walang katulad, kagandahan ng Laguna, kung saan makikita, nagaganda ang tanawin na nagkakamangha. Itong lawang tugsong-tugsong, malilinis na tubig, tanong isang lawang walang katulad sa Pilipinas, malinis kabuntukan sa ribong hangin, tulog ng kagubatan. Parang kalikasan, dito matatagpuan Laguna, wala kang katulad. Halika na, sumama, libutin kagandahan ng Laguna. Halika na sa lalawigan, masaya, tara na, all love Laguna. Love Laguna. Narito na ating salubungin our land float number 6 mula sa bayan ng Victoria! Produkto ng bayan ng Laguna. Sumisimbolo ang float ng Victoria ng kasaganaan at yaman ng bayan sa pamamagitan ng isang higanteng itik na kinakasama ng siyam na maliliit na itik na kumakatawan sa siyam na barangay nito.
Ang bangka naman na kasama sa disenyo ay nagpapahiwatig ng pag-asa, pagsisikap at kabuhayan ng ating mamamayan. Isang patunay na malaking bahagi ang lawa ng Laguna sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Ipinapakita rin sa float ang masaganang ani ng Victoria, ang masasarap na isda, palay, suso, bibingka, itlog na maalat at kinulob na itik, mga produktong nagpapatunay sa yaman ng kanilang lupain. Higit pa sa kasaganaan, ipinagmamalaki rin ng Victoria ang malalim na pananampalataya ng mga mamamayan na makikita sa kulturang penitensya at Flores de Maria. Sa kabuuan, ang Victoria ay isang bayan na mayaman sa natatanging kaugalian, tradisyon at kultura. Tunay na yaman ng kanyang mga mamamayan. Mula kanlungan ng higanting itik kung saan ang tagumpay ay saganat, hitik. Viva Victoria! Once again, ladies and gentlemen, our land float number 6, Viva Victoria! Narito naman ang ating land float number 7, ang bayan ng Paite! Paite, umukit ng kasaysayan sa bayang Masining. Ang buhay ng isang sining ay nakasalalay sa pagpapatuloy nito mula sa isang henerasyon at walang patid na pagpapasa-pasa ng kaalaman at kahusayan sa mga susunod na salinlahi. Ang Paite na kinilala bilang Carving Capital of the Philippines at Arts Capital of Laguna, ang sining ng pag-uukit ay itinuturing na isang pamanang lahi. Sa bawat pagpukpok ng bakal ng Paite, sa bawat paghulma gamit ang papel de liha, sa bawat pagkulay at pagpinta sa obra, lumalabas ang isang matibay na likha. Ito ang tradisyon ng paglililok sa Paite, Laguna, ang carving capital ng bansa. Mula Hilaga hanggang Timog ay naroroon ang mahusay umukit. Masasabing ang pag-uukit ay isa sa likas na talinong nakapagloob sa kulturang katutubo at ang Paite ay isa sa bayang pinagpala kung saan ang karamihan ay marunong o madaling matutong umukit. Dahil sa Paite, lahat ay halos marunong mag-ukit. Ang karagdagang anyo ng ukit Paite sapagkat ang natatanging talino ang ukit sa yelo, mantikilya, tsokolate, gulay at prutas, styro at maging sa bato at iba pang dekorasyon na hindi lang tanyag dito sa lalawigan ng Laguna at bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. May pagpapahalaga sa iba't ibang kapahayagan ng ukit at pangunahin ang pag-ukit ng poon. Ang taka bilang sining bayan ay bahagi ng kasaysayan ng Paite, tulad din ng iba pang anyong sining na umusbong at umunlad at ang iba pang anyong sining. Malaki ang papel nito sa kabuhayan at kultura ng mga taga-Paite at isa sa pinakapamosong taka na hindi maikakaila na gawang kamay Paite ay ang kabayong kulay pula at dalagang taga-bukid na may salakot o hawak na pamaypay. Makikita sa disenyo na ito ang mayamang kultura, tradisyon at pananampalataya sa Diyos ng mga taga-Paite. Patuloy ang Paitenyo na pagharap sa buhay, taglay ang animo likas na kagalingan. Patuloy ang pagtataka, pag-uukit ng poon at figura. Patuloy ang prosesyon at makulay na pagdiriwang ng mga kapistahan. Patuloy ang paggunitna at pagsisinop sa natitirang yaman ng sining at kultura. Mabuhay ang bayang Masining, bayan ng Paite! Our land float number 7, ang bayan ng Paite! Narito naman ang bayan ng Bay! Gintong ani ng maghahalaman. Mula sa tahanan ng tatlong Maria na sina Basilisa, Angela at Elena at ang unang kabisera ng lalawigan ng Laguna, ang bayan ng Bay. Kilala ang aming bayan sa masarap na tinapay na kung tawagin ay Monay,
na sa taglay nitong aroma, tunay na ikay mahahalina. Mula sa makulay na kwento ng aming bayan, kapanapanabik din ang makukulay na halaman at bulaklak ng iyong masisilayan habang binabagtas mo ang kahabaan ng kakalsadahan, kaya't kami ngayon tinaguri ang The Garden Capital of Laguna. Sa patuloy na pag-ikot ng panahon, ang Bayan ng Bay ay matuturing na isa sa mga mauunlad na bayan sa ikalawang distrito ng lalawigan. At dahil sa pagtutulungan ng mga bayenyos, ay patuloy na napapayabong ang komersyo, turismo, kultura at sining ng bayan. Ang land float na aming binuo ay simbolo ng mayamang agrikultura ng bayan, partikular na sa sektor ng paghahalaman. Taglay ang yaman ng agrikultura, binuo ang bawat bahagi ng iba't ibang uri ng mga butil at buto ng pananim. Ang balat ng mais ang naging pangunahing materyales na ginamit upang mabuo ang makukulay na halaman at bulaklak na masusing dinesenyo upang ito ay maging kaaya-aya sa paningin. Makikita sa itaas na bahagi ng land float ang isa sa pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga mamamayan sa bayan. Ito ang pangangalaga at pagdidisenyo ng iba't ibang uri ng halaman na nakalagay sa iisang sisidlan na kung tawagin ay dish garden. Sa kabilang itaas na bahagi rin ng land float ay matatanaw ang mga pangunahing kagamitan sa paghahalaman tulad ng lagadera na katuwang ng mga maghahalaman sa pang-araw-araw na hanap buhay. Ang gintong ani ng maghahalaman sa Bayan ng Bay ay inilalarawan sa disenyong ito. Ito ang kabuoang tema na sumasailalim sa tagumpay at saganahan ng sektor ng agrikultura sa aming bayan. Ipinapahayag nito ang mahusay at may pusong bayenyos na nagpapatunay sa pagpapausbong at pagpapaunlad ng pagbahahalaman sa bayan. Naniniwala ang bawat bayenyos na sa bawat butil, sanga at punla ng halaman ay sumisimbolo sa panibagong simula ng pangarap. Kaya't mga kapwa ko Lagunense, ito ang tanging yaman ng aming bayan at natatangi naming kontribusyon sa masaganang ani ng Laguna. Ang Garden Capital of Laguna para sa tuloy-tuloy na pagsulong sa Bayan ng Bay. Muli our land float number 8, Bayan ng Bay! Narito naman ang ating land float number 9, Bayan ng Mahayhay! Mahayhay ang simula. Ayon sa kasaysayan, itinatag ang bayan ng Mahayhay noong taong 1571 na pinamumunuan ni Gat Yantok. Kaya ang bayang ito ay tinuring na isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Si Don Gaspar Osorio bilang gobernadorcillo ang kauna-unahang naging pinuno ng pamahalang bayan ng Mahayhay. Dito rin matatagpuan ang pinakaluma at pinakamalaking simbahan sa lalawigan ng Laguna. Ang parokya ng San Gregorio Magno na kamakailan lang ay idineklara ng Papa Francisco sa Vatican City bilang minor basilica na kaunahan sa Laguna. Ayon din sa kwento, ang Mahayhay ay minsan ding tinawag na summer capital of the Philippines noong panahon ng mga Espanyol. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga lumang tulay sa Pilipinas, ang Puente de Capricho na itinayo noong 1852. It is locally known as Tulay Pige at nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa Kabanata 1 ng kanyang second novel, ang El Filibusterismo. Mayroon ding isang lumang kwento ang tulay tungkol sa alamat ni Yasay, isang dalagang Mahaihayenya. Nandito rin sa Mahayhay ang old painted image of Nuestra Señora de la Porteria na dinala ng mga misyonaryo noong 1759 kung saan nakagalak ito sa kapilya at mayroon ding groto bilang parangal sa mahal na birhen. Isa rin si dating civil governor na naging 27th US President William Howard Taft ang minsang bumisita sa Mahayhay. Bukod sa mga heritage houses, bridges, schools, and other old structures, marami pang tourist attractions na ibibida ang Mahayhay, katulad ng pinakasikat na Taytay Falls, Bukal Falls, Sprite Falls, Botocan Falls, Dalitiwan River Resort, Malinaw Spring Resort, Maimpis River at marami pang iba. Kung kaya ay ang Mahayhay ang tinawag ding Town of Springs, Waterfalls, and Rivers. At ang panghuli, ang aming pinagmamalaking masaganang ani mula sa malawak na taniman ng iba't ibang gulay, niyog at mga punong kahoy tugon sa aming taunang pagdiriwang ng
Ani Linang Festival. Ang mahayhay mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa mga darating mga araw ay patuloy na nag-aangat at uunlad sa pamumuno ni Mayor Romeo Amorado, Vice Mayor Ariel Arganyosa at mga kagawad ng Sangguniang Bayan. Magandang buhay sa bagong mahayhay, mabuhay, mahayhay! Once again, our land float number 9, mabuhay, mahayhay! Narito na ang ating land float number 10. Mula naman sa City of Santa Rosa. Ang karosa ng lungsod ng Santa Rosa, pagpupugay sa kasaysayan, kabuhayan at kalikasan. Bago pa man kilalanin bilang lungsod ng Santa Rosa, tinawag itong Baryo Bukol, isang simpleng pamayanang hinubog ng pagsasaka, pangingisda at pagkokopra ng niyog. Ang kasaysayan ng aming bayan ay nakaugat sa sipag, tiyaga at pagkakaisa ng aming mga ninuno na siyang naging pundasyon ng aming pagkakakilanlan. Ang makasaysayang karosa na ito, inilalarawan ang aming pinagmulan gamit ang mga natural na materyales na sumasailalim sa aming kultura at kabuhayan. Sa gitna ng karosa, namamayani ang isang gintong leon, ang bantog na sagisag ng aming bayan bilang Lion City of the South. Ang imaheng ito ay makalikhaing binalangkas mula sa pira-pirasong bao ng nyog at bunot na nagpapakita ng diwa ng tibay, lakas at pag-asa ng mga mamamayan ng Santa Rosa. Ang arko na itinayo mula sa buhangin na nagmula sa Laguna Lake, Kawayan, Bunot, Tabla at Lubid, ito ay sagisag ng pagkikibaka at kalayaan ng aming mga ninuno laban sa mga mananakop. Bilang pagpupugay sa aming agrikultural na pamana, ang karosa ay pinalumutian ng mga iba't ibang buto, mga kabibe at palay na kumakatawan sa kasipagan ng aming mga magsasaka at mangingisda. Ang kokonet at palapa naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng nyog sa amin kung kaya't narating namin ang progresibong lungsod. Sa ilalim na bahagi ng aming karosa, makikita ang idinsenyo gamit ang isang mahalagang elemento na sagisag ng kaugnayan ng aming bayan sa tubig, pangingisda at kalikasan. Ang karosang ito ay masusing nilikha upang magbigay paalala sa lahat upang balikan ang ating pinagmulan, ipagmalaki ang ating kasaysayan at ipagtuloy ang diwa ng bayanihan tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Mabuhay ang lungsod ng Santa Rosa, mabuhay ang lalawigan ng Laguna. Mabuhay our land float number 10, City of Santa Rosa. Up next is our land float number 11, Bayan ng Alaminos. Alaminos, Laguna, Philippines. The Coronglan Festival, an annual celebration in Alaminos that commemorates the bountiful harvest of coconut, rambutan, and lanzones, as well as the spirit of the community. The float showcase during this festival symbolizes the abundant harvest of Alaminos, Laguna, prominently featuring the iconic coconut tree, which holds significant cultural and economic importance in the municipality. This design intricately incorporates various parts of the coconut tree, highlighting its versatility and significance in the community's livelihood. Additionally, the float pays tribute to the Nuestra Señora del Pilar Church, an esteemed landmark and tourist attraction in Alaminos, Laguna, further emphasizing the town's rich cultural heritage and religious significance. Through this elaborate display, the Coronglan Festival celebrates not only the agricultural abundance of the municipality, but also its cultural heritage and community spirit, making it a cherished event for residents and visitors alike.
Once again, ladies and gentlemen, our land float number 11, Alaminos! Sino kaya ang magwawagi sa ating land float competition? Gusto ko muling makarinig ng inyong mga hiyaw. Anong bayan at syudad?